since nagsalita na itong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, ngayon nagpa siya ang NBI na ipagpatuloy, mga kababayan, itong investigasyon dito po sa statement ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. So ngayon ito, pakinggan po natin dahil sabi po dito, NBI revives probe into alleged 18 Marines over flood control controversy. So ngayon ito, i-play po natin. Binuhay ng National Bureau of Investigation ang investigasyon laban sa tinaguriang 18 Marines na may kaugnayan sa issue ng maanomalyang flood control projects. Balita mula NBI, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus. Ng investigasyon sa tinatawag na 18 Marines matapos lumapit sa ahensya ang kaanak ng isa sa kanila na nagsasabing inalok ang mga ito ng pera kapalit ng kanilang testimonya. Ayan. Biruin nyo ha. Di ba maliwanag na kaya magpapatuloy ang investigasyon ng NBI kasi may isang kaanak. Itong isa dito sa 18 Marines, mga kababayan, ang lumapit sa NBI at sinasabi na yung isa sa kamag-anak nila ay inalok daw po ng pera para magsalita. Kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Matibag, sinabi ng kaanak sa sinumpang salaysay na 5 milyong piso ang inalok sa 18 Marines at mismong si dating Congressman Mike Defensor ang nakikipagnegosasyon sa kanila. Grabe, no? Nito, ipinasabi na ng NBI si Defensor at ang miyembro ng 18 Marines na tinutukoy sa salaysay ng testigo. Paglilinaw ni Matibag, ipatatawag lang nila ang mga natukoy sa salaysay para makakuha ang kanilang o para makuha ang kanilang panig. Narito ang tinig ni Attorney Iyak. Nako, iyak tong mga kababayan kay Matibag. Melvin Matibag. Yun yung gusto naming linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para may imbestiga. Dagdag ni Matibag, lumapit ang kaanak ng 18 Marines sa NBI matapos umanong hindi matanggap ang commitment o perang ipinangako sa kanya. Nakaw! Hunyo 2 pa nang maipadala ng NBI ang sabina kina Defensor na may 5 araw para magtungo sa tanggapan ng ahensya. Nakaw, pinangakuan pala ng 5 milyon tapos hindi pala binigay. Di ba? Masasabi nyo dyan, mga kababayan, may lumapit sa NBI na mga kamag-anak nitong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. At sinasabi na hindi daw po ibinigay yung 5 million na ipinangako dun sa mga kamag-anak nila na miyembro ng dating Marines or dating miyembro ng Marines na ngayon ay nagsasalita laban sa gobyerno. Ibig sabihin, pati ba naman yan, in-scam nyo pa? Diba, nasa alanganin na nga buhay ng mga yan dahil sa pagsisinungaling. In-scam nyo pa. Kaya pala mga kababayan, kung titingnan nyo, mariin talagang itinatanggi dito nung ex-Marines, mga kababayan, na nakatanggap sila ng 5 milyong piso. Paano nga kung pangako pa yan at hindi pa naibibigay? Hindi pa talaga nila natatanggap. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante, itong breaking news. Nako, Sabi ng Inquirer, kaya pala nagsasalita ng ganito laban sa gobyerno dahil napangakuan. net. Breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar, with a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado ng imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung... Hindi pupunta yan dyan kasi moro-moro yung investigasyon nyo. Maliwanag naman, mga kababayan, na kaya pala ganito na lamang katindi yung pagsasalita allegedly nitong 18 dating miyembro ng Marines
ay dahil napangakuan pala ng tigli 5 milyon bawat ulo. Diba? Kaya kung titingnan nyo, ganito na lamang po pala katindi ang mga pinagsasasabi ng mga ito. Eh ngayon, lumapit yung mga kamag-anak na yung at nagsusumbong sa NBI na hindi pa daw ibinibigay yung perang ipinangako doon sa mga sa 18 na miyembro ng Marines. So ibig sabihin, kaya pala ganito ka determinado at ganito na lamang nila ipinipilit yung mga statement nila kahit huling-huli na, ay dahil may ipinangako ng 5 milyon. Malaki yung 5 milyon, mga kababayan, ha? Yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So etong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo ikang Wala na, hindi pupunta yung mga yan dyan kasi moro-moro yung hearing nyo. nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, abogado ka naman. At gaya nga ng sabi ng mga supporter mo, matalino ka naman. Imposible naman na hindi mo predictable or hindi mo napipredict na nagsisinungaling yung mga yan. Mismong ikaw na nga ang tumatanong eh. Di ba ikaw na nga ang gumigisa at nag-cross-examine sa mga yan. Imposible namang hindi mo alam na nagsisinungaling na yung mga yan. Total naman, abogado ka at alam ko namang alam mo na nagsisinungaling yung mga yan. Dahil ang isang abogado bago mag-imbestiga yan, bago mag-cross-examine yan, ang unang hinahanap niyan, ebidensya. Ngayon, kung hindi matibay yung ebidensya, mga kababayan, alam niya na sa sarili niya na nagsisinungaling yung tao na kino-cross-examine niya. Ngayon, ang problema kasi dito, mga kababayan, kung titingnan po natin, sabi ko nga sa inyo, mahirap pagka nagtatanga-tangahan ka eh. Pero hindi ko sinasabing siya. Diba? Pero sa isang tao, mahirap kasi pagka nagtatanga-tangahan ka. Alam mo naman na nagsisinungaling, pero ipipilit mo pa rin sa sarili mo na hindi nagsisinungaling yung tao. Diba? Anyway, ituloy pa natin. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano? Grabe, barya lang yan. Barya lang yan. Nagbigay nga sa'yo ng 30 million eh. Ibig sabihin, barya lang sa kanya yan. No, Mr. Speaker, Mr. President, 5 million Sa each. nakita ko, 5 million. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na inquirer. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? Each. ang di umano'y balita na kayo po ay Pero inyo, nakakapagbigay nga si Mike Defensor ng 30 million sa isang tao lang. Which is dito kay Rodante Marcoleta, yun pa kayang 5 million. Dito po sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines ang hindi kaya niyang bigyan. Diba? Isipin nyo na lang, mga kababayan, kung barya nga lang sa kanya yung 30 million, paano pa kaya yung 5 million? binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? Pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim clarify, ng Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong.
Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, Ano? yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas. Hoy, nakakaawa makain, naman. Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, Nakakaawa naman. pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. Ayan Sabi ni Marcoleta, salamat sa inyong confirmation na hindi po talaga kayo nabigyan ng ganyang halaga. Alam nyo mga kababayan, para sa akin, kung napangakuan to mga to, gagawin talaga lahat ng mga to Kasi biruin nyo ang isa din sa hindi ko maintindihan dito, putik idinawit nila si General Torre. Idinawit nila mga kababayan, pati si General Torre. Hindi pa sila nakontento kay former Senator Laila de Lima. At ginawa nila ng kwento yon. Pati si General Torre, idinawit din nila na kung saan pinapalabas nila mga kababayan kung hindi ba talaga totoong bayade itong mga ito at kung hindi napangakuan itong mga ito, bakit kaya sila maglalakas ng loob na gumawa ng mga fake news laban po dun sa mga matitinong tao ng gobyerno? Di ba katulad ni General Torre? Pati si General Torre isinama po nila Pinalabas nila na itong si General Torre daw ay pinatatahimik itong 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines. Ay maliwanag naman na si General Torre mga kababayan ay hindi na po PNP chief. So ngayon ito, pakinggan po natin. Kasi sabi po dito, ex-PNP chief Torre idinawit sa pananahimik umano sa ex-marine sa flood control scandal mga kababayan at pinapalabas nila na tinatakot daw sila ni General Torre. Yun na sinasabi ni Attorney Baligod. Nilahat Tungkol sa nga nila yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Anyway, shoutout po kay Ma'am Lynn Raqueza, mega love shoutout po sa inyo Thank you po sa pakapi po Maraming salamat po. telepono, sino yung kumuha ng telepono? Ito. Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Hindi, 2025 nagsalita si Gutesa, hindi po 2024. Ano yung sabi niya dito mga kababayan? Ulitin nga natin. 2025 nagsalita si Gutesa, hindi 2024, bobo. 24. Nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Di ba? 2024 daw 2024. 2024 mga kababayan. Di ba 2025 nagsalita si Gutesa? 2025 nagsalita si Gutesa, pagkakaalam ko parang September 26. Mga kababayan ata nagsalita si Gutesa o September 25. 2025. Yan yung pagkakaalam ko Maraming nagliligaw sa amin. Kasi nung kinabukasan kasi nung kasal nung kapatid ko mga kababayan, kaya naaalala ko pa yon September 25 bata, 2025. Yan yung araw na nagsalita si Gutesa. Ano po? Nililigawan po kami na hindi Hindi na po kami hindi po 2024. magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torres. Hindi Chief of Staff, PNP Chief. Bobo. Hindi Chief of Staff, PNP Chief.
Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan. Kasi pag sinabi mong chief of staff yan, tauhan ng senador yan o kaya ng ibang mga cabinet secretary, ganon. PNP chief po si General Torre, mga kababayan. Loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na Yari itong mga to kay General Torre. Yari itong mga to kay General Torre. huwag ninyong patotohanan. Opo, Your Honor. Yung mga pinagsasabi Opo, Your Honor. na nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung pahamak po sa kanila. Mapahamak pong Haba ng debate noon, simula alas 5 hanggang alas 7. sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, Huli na dyan. malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay Si Marcoleta na, nagkwento. sa'yo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit Your Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Yo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. wag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa Kita nyo mga kababayan, si Marcoleta na ang nagsasalita. Grabe talaga to. Talagang kontrolado mga kababayan nila itong hearing na ito. Moro-moro lang talaga to. Biruin nyo, idawit ba naman si General Torre? Kung ang tawag man nila kay General Torre mga kababayan, Chief of Staff, pero para sa akin, PNP Chief si General Torre. Kung Chief of Staff o PNP Chief mga kababayan, isa lang yung mahalaga dito eh. Idinadawit nila si General Torre mga kababayan sa pananakot daw po sa kanila. Pero yung term ng pananakot mga kababayan para dito sa ex-marine, panliligaw daw ni General Torre. Para manahimik sila at bawiin yung pasinungalingan, yung statement na binitawan nitong si Marcoleta. Anyway, ituloy pa natin. kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Grabe kung ako mag-aalok niyan at napakahalaga ng impormasyon na kailangan ko makuha sa'yo. Hindi iPhone 16 iaalok ko sa'yo. Kung maaari, iPhone 16 Pro Max na para yun na yung pinakamaganda. O kaya 17 Pro Max at yun na yung pinakamaganda at pinakabago. Diba mga kababayan? Grabe talaga tong mga to. Galing gumawa ng kwento. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming AI. nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Kasi nakukuha din talaga yung kopya pag may iCloud mga kababayan. So yan, ang maliwanag dito ay dinadawit nila si General Torre. Kasi mga kababayan, ito para sa akin
unang-una hindi naman nakikialam si General Torre sa issue ng flood control. Dahil nga kung matatandaan nyo mga kababayan, maliwanag naman talaga na yan ay ipinapaubaya na sa ombudsman. Kasi ombudsman po talaga nag-iimbestiga sa mga ganyang klase ng kaso. Tsaka noong mga panahon na yon, meron po tayong ICI. Di po ba yung nag-iimbestiga dito po sa maanumalyang flood control? Kaya nga nakakapagtaka na bakit dinadawit nila eto pong si General Torre. Hindi na nga sila nakontento doon sa issue mga kababayan ng pagdawit nila kay former Senator Laila de Lima. Ngayon pati si General Torre, idinadawit din po nila. So ngayon para sa akin mga kababayan ito naman po ay personal na opinion ko. Para sa akin mga kababayan, ito pong nangyayaring ito ngayon, ito pong investigasyon ni Marcoleta, yan po ay talagang pagsira sa gobyerno. Yan po ay plano nila to destabilize the government. Yan po yung ginagawa nila. At para sa akin, itong hearing na ito ay moro-moro at illegal. Gaya nga ng sabi ng totoong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na ito na hinimay po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito mga kababayan sa mga balita po na ito.